Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, June 28, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Mga resort villa sa Pampanga na pinagtataguan umano ng Pogo Business Partners ni suspended Mayor Alice Guo ni raid ng PAOK. Isang Chinese big boss arestado habang abogado ni Mayor Alice iginigiit inosente ang alkalde. Good news yun bilang parents kasi pwede pang magamit yung payment sa ibang gastusin. Panukalang libreng college entrance exams sa mga pribadong kolehiyo at universidad. Ganap ng batas. Pero bakit may kaakibat na mga kondisyon? Type mo bang mag-bird watching at nature walk? Arat na sa muling pagbubukas ng La Mesa Eco Park. Sa sports, NBA superstar LeBron James at anak na si Bronny magsasama sa LA Lakers. At sa ating balitang showbiz, Joshua Garcia at Julia Barreto balik tambalan. Behind the scenes ng pelikulang Unhappy for You, ipinasilip. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast ang magandang balita. Ganap na pong batas ang free college entrance exam sa private colleges at universities sa bansa. Welcome ito syempre sa ilang magulang at estudyante. Pero ikinalulungkot naman ang grupo ng mga kabataan na hindi lahat makikinabang dahil may mga kondisyon ang batas. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Sa University Belt sa Maynila nag-ikot ang mag-inang Isabel at anak na K-12 graduate para maghanap ng papasukang universidad. Pero sa entrance exam pa lang, mataas na nilang bayarin. Nag-take din kami doon sa may payment na entrance exam. Mahal na rin yung mga tuition fee. Pero mukhang maibsan na ang problema ng mag-ina, lalo't naglaps na bilang batas itong June 14 ang Republic Act 12006 o ang Free College Entrance Examinations Act sa private colleges at universities. Sa ilalim ng konstitusyon, nagiging ganap na batas ang isang panukala kahit pa hindi pirmado ng Pangulo kung hindi ito inaksyonan ng Presidente 30 araw o isang buwan matapos mapadala sa kanyang tanggapan. Ikinatuwa naman ito ng ilang magulang at mga estudyante. Good news yun bilang parents kasi pwede pang magamit yung payment sa ibang gastusin. Para po kasi mas practical po and hindi na kailangan gumastos sa malaki. Kasi sabi po sa akin ng mama ko, hindi naman daw po importante yung gagastos ng pera. Basta malaga lang daw po is makakapag-aral ka daw po. Sa ngayon, naglalaro sa 300 piso hanggang lagpas 1,000 piso ang bayarin sa college entrance exam. Pero ayon sa batas, hindi lahat na magkokolehiyo ay pasok sa libreng entrance exam. Bukod sa pagiging natural-born Filipino, dapat kabilang ang estudyante sa top 10% ng graduating class at pasok din sa poverty threshold ang household income. Bagay na ikinalungkot ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na siya nimiakda ng panukala sa Kamara dahil nananatilian niyang hindi libre para sa lahat ang entrance exam dahil may mga kondisyon pa rin dito. Gayunman, masaya pa rin siya sa pagiging ganap na batas ng panukala dahil matagal lang pahirap sa gastusin ng mga mag-aaral ang college entrance exam fee. Sa panig naman ni Senador Bong Revilla na may akda ng panukala sa Senado, makatutulong anya ito sa mga underprivileged students. Hindi naman nakikita ng ilang private colleges na lubang makakapekto sa kanilang kita ang naturang batas, gaya sa Chiang Kai-shek College sa Maynila. It's not actually a loss kasi we're able to get good students naman from our public schools, especially here in Manila. So while we look at when we say revenue supposedly from entrance examinations, totoo, siyempre nawala. Pero on the other hand, we're able to get more students also. Ayon sa Pangulo ng Chiang Kai-shek College, patunay itong walang magiging negatibong epekto ang pagpapatupad ng batas dahil noong pang 2018 ay winave na nila ang aabot sa 300 pisong entrance exam fee at dumami pa ang nag-enroll sa kanilang kolehiyo. Probably around 10 to 20% student rate increase
Inaasa maglalabas ang Commission on Higher Education o CHED ng implementing rules and regulations sa loob ng 60 araw. Binalaan din ng CHED na maharap sa sanctions ang private colleges at universities na hindi susunod sa batas. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Babala naman sa mga umano'y naging bastos na residente ng San Juan City nung Wata Wata Festival. Nakahandang magbigay ng tulong legal ang LGU ng San Juan sa lahat ng mga individual na nais magsampa ng kaso laban sa mga abusadong residente na nambasa ng sobra-sobra sa mga motorista nung kapistahan. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, hinihikayat niya ang mga biktima na magtungo sa kanyang tanggapan para maasikaso ang pagsasampa ng kaso sa San Juan City Prosecutor's Office. Ito ay para maharap din ang mga sangkot na tila pambubuli na sa mga dumadaang motorista. Humingi rin ng paumanhin si Mayor Zamora maging ang City Tourism and Cultural Affairs Office sa mga naapektuhan. Pag-aaralan na rin naman ngayon ng LGU ang pagbuo ng basaan zone para hindi na maulit ang hindi kaaya-ayang insidente. Magde-designate na lang po tayo ng isang basaan zone within the pinaglabanan area. No? Sa mga susunod na taon, dito na lang po natin gagawin ang ating basaan. Sinalakay ng mga otoridad ang 5 villa sa Clark, Pampanga kung saan sinasabing nagkukuta ang mga boss ng Pogo Hub sa Porac at Bamban, Tarlac. Samantala, kumbinsido naman si Senator Riza Hontiveros na malaking sindikato ang nasa likod ng operasyon ng mga Pogo base sa mga natagpuang ebidensya sa sinalakay na lugar. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. June 27 ng gabi, sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang 5 villas sa isang leisure park sa Clark, Pampanga. Ito ang sinasabing rest house ng mga itinuturong boss umano ng Pogo Hubs sa Porac, Pampanga at Bamban, Tarlac. Well, ang hinahabol talaga natin dito ay makuha pa natin yung mga nagpapatakbo ng mga illegal Pogo. Nasa kote sa operasyon ang nasa 20 individual kasama ang ilang Chinese, Singaporean at Malaysian. Pero bigo ang PAOC na makuha ang pinaka-target na sina Wang Ziyang at Zhang Ryujin. At least na nagkakaroon na ng muka, di natin alam kung sino yung nagpapatakbo. Gayunpaman, mayroon namang mga ebidensyang nakalap sa naturang raid. Nakita itong dokumento na to si Zhang Huijin. And yung sa kabilang bahay naman, kung mapapansin nyo, andyan si Wang Ziyang. Si Wang Ziyang ay isang pugante at ang umano'y isa sa mga boss ng 2 Pogo Hub sa Porac, Pampanga at Bamban, Tarlac. Si Ruijin naman ay na-convict sa Singapore dahil sa money laundering case. Kapwa silang tinukoy bilang kasosyo umano sa negosyo ng suspendidong si Bamban, Tarlac Mayor Alice Go. Lumilitaw na talagang probable mayroong some kind of group of companies. We are really faced not with stand-alone Pogo Hubs or companies, pero posibleng isang network. Si Senator Riza Hontiveros, kumbinsidong may sindikatong network ng illegal na Pogo sa bansa na kasangkot si Alice Go. At kumpiyansa siyang maididiin na sa wakas ang alkalde matapos magtugma ang fingerprint nito sa Chinese citizen na si Go Huaping. Palagay ko wala nang lusot kapag ang NBI nagsabi na itong set of fingerprints ng isang pangalan at itong set of fingerprints ng iba pang pangalan ay magkapareho, finger by finger, logical na conclusion led by the NBI na iisang tao lamang ito. Gayunpaman, depensa ng kampo ni Go, nananatiling inosente ang alkalde. Ang question, sino ba talaga ang nag-submit ng mga yan? Kaya ba nila sabihin na iyan talaga ay gawa ni Mayor Alice? The respondent is still entitled to the presumption of innocence. Kasi right now, she's still innocent. Iyan naman natin batas. Sa ngayon, pinamamadali na ni Hontiveros sa Office of the Solicitor General ang co-warranto case laban kay Go upang maalis na siya bilang alkalde sa lalong madaling panahon. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Kaugnay niyan, kinumpirma ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na ang isa sa mga naarestong Chinese national sa June raid ng mga villa sa Mabalacat, Pampanga ay isa sa mga big boss ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nasa kote ang naturang Pogo boss sa isa sa mga sinalakay na villa na pinaniniwala ang mga rest house ni Wang Ziyang at ng convicted money launderers sa Singapore na sina Lin Baoying at Zhang Ruijin. 14 na safety vaults rin ang nakumpiska sa operasyon. Sa ngayon, isinasailalim na sa welfare check ang naturang Pogo boss at patuloy na iniimbestigahan. Matapos naman lumabas ang resulta ng NBI hinggil sa pagkakakilanlan ng alkalde, asahan na raw na maharap sa patong-patong na mga kaso si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon sa Commission on Elections, ito'y matapos ang misrepresentation at pagpepeke ni Go sa kanyang pagkakakilanlan kasama na sa final niyang Certificate of Candidacy noong 2022. Ayon sa komisyon, malinaw itong paglabag sa Omnibus Election Code. Hinihintay na lang ng poll body ang desisyon ng Solicitor General bago magsampa ng kaso. Dapat mahintay lang namin yung action mismo ng Solicitor General, kung paano ma-appreciate ng Solicitor General yung mismong naipresenta sa kanya na report ng PSC. At the same time, gusto rin nating mabuo yung mismong findings ng ating Senado para kahit paano magkaroon ng airtight case at magkaroon ng tinatawag na evidence of guilt beyond reasonable doubt kung sakali ipapalang kaso sa korte. Good news po sa mga motoristang dumaraan ng Manila-Cavite Toll Expressway. Simula po sa Lunes, July 1, libreng makadadaan ang mga motorista sa loob ng 30 araw. Yan ay matapos aprubahan ng Toll Regulatory Board ang resolution na nagsususpindi sa paniningil ng toll fee. Sumang-ayon ng TRB sa proposal ng may-ari ng property na Philippine Reclamation Authority para sa pansamantalang pagpapatigil ng singil sa RFID at cash sa lahat ng segment ng buong toll expressway. Ibig sabihin, lahat po ng daraan sa lahat ng Cavitex exit sa Kawit at Parañaque maging sa C5 link segment Merville at Taguig exit ay hindi muna magbabayad. Matatandaang formal na binuksan ni Pangulong Marcos Jr. ang Cavitex C5 link nito lamang June 21 na naglalayong maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila at karatig na lugar. Ayun nga lang mga ka-A to Z, may panibago na naman po ang taas sa presyo sa produktong petrolyo na maaasahan sa darating na Martes, July 2. Sa abiso ng Department of Energy, aabot sa 50 hanggang 80 centavos ang magiging dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. 30 hanggang 60 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Tataas rin ng 20 hanggang 40 centavos ang kada litro ng kerosene. Ito na po ang ikatlong linggong sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo. Iginigiit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kinakailangang isama ang sustainability for development para maisulong ang mas malinis at makakalikasang sektor ng turismo sa Pilipinas. Sa pagdalo ng Pangulo sa ika-36 na joint meeting sa United Nations Tourism Commission for East Asia and the Pacific at ng UN Tourism Commission for South Asia, sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng Go Green Campaign, mas makikita ang transformasyon ng mga produkto at serbisyo na nagsusulong ng pangangalaga ng kapaligiran at pagresolba sa issue ng climate change. Patuloy naman daw na makikipagtulungan ng pamahalaan sa iba't ibang private sector para mapaunlad pa ang turismo sa bansa. Ipinagmalaki rin ni Marcos ang 5.45 million na mga turistang pumunta sa Pilipinas noong nakaraang taon. We need to adopt sustainability in our society and economy, and certainly in the sector of tourism. We must go green in the transformation of our tourism products and services as a solution to address climate change, resource preservation, and long-term industry sustainability. Mga ka-A to Z, na-miss nyo ba ang La Mesa Eco Park? Abay, good news dahil simula Sabado, June 29, magbubukas na muli ang Forest Park. Arat na't maki-nature trip sa balitang A to Z ni Lane Garcia. Kung
eco-friendly date at swak budget gala ang hanap nyo, abay siguradong sagot kayo ng mas pinaganda na Lamesa Eco Park. May lawak na mahigit 33 ektarya. Perfect place ito para sa mga mahilig magmuni-muni at magbalik sa kalikasan. Pero kung action naman ang hanap nyo, may bagong activities rin dito. Sa Phase 1 ng Eco Park, bubuksan ang Eco Academy Pavilion, museums, maging ang mga activity centers, picnic areas para na rin syempre sa pang-banding ng buong pamilya at magkakabarkada. Tampok naman sa museum ang mahigit 250 species na flora and fauna na pawang nakatira at kabahagi ng Eco Park. At kapag sinuwerte, pwede mo silang personal na makita tulad na lang ng squirrel na ito. Ito yung area na kung saan papasok talaga yung forest area. Kaya guided din tayo na meron tayong ini-engage sa mga grupo na magkakaroon ng guided bird watching para mas makita nila ito. Pero kahit saang lugar dito sa Lamesa Eco Park ay makikita nila ang iba't ibang species. Bukod sa enjoyment ng park visitors, layo ng Eco Park na pataasin ang kamalayan ng publiko para sa kahalagahan ng kalikasan. Libre para sa mga taga-QC ang entrance fee, habang 20 pesos naman para sa mga non-QC citizens. Para sa balitang A to Z, Lane Garcia. Susunod, taunang nationwide earthquake drill sa bansa isinagawa ngayong Biyernes. DOST nagpaalala, patibayin ang pundasyon ng mga struktura bilang paghanda sa The Big One. At like father, like son, LeBron James at anak na si Bronny maglalaro sa Los Angeles Lakers ngayong season. Ang lahat ng may init na balitang yan, abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nakiisa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa taunang nationwide simultaneous earthquake drill sa bansa, kung saan ipinakita ang Harmonized National Contingency Plan bilang paghanda sa banta ng malalakas na lindol. Ayon naman sa DOST, kailangan masiguro ang kalidad ng estruktura ng mga establishmento para matiyak ang kaligtasan, lalo na pagdating ng The Big One. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Eksaktong 2:00 ng hapon ng Biyernes, pinindot ang buton sa Rescue Emergency Disaster Training Center sa Pasig City, kasama ang mga kawani ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Hudyat ito ng pagsisimula ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa bansa. Agad namang nag-duck, cover and hold ang mga nakiisa sa drill bago lumikas mula sa gusali. Ang eksena tinamaan ng tinatawag na The Big One, ang Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon, ng 7.2 magnitude na lindol na may lakas na intensity 8 sanhi ng paggalaw ng West Valley Fault. Bilang bahagi naman ng Harmonized Contingency Plan, nagsagawa ng simulation ng mga tauhan ng iba't ibang Regional Disaster Risk Reduction and Management sakaling malala ang maging epekto ng lindol. Ibig sabihin, ang tulong ay manggagaling sa ibang lugar na hindi naman naapektuhan ng paglindol. Ang Harmonized National Contingency Plan for the Big One ay isang whole of government na plano, no, that involves response at all levels. So ito po yung pinapractice natin ngayon. Merong response element from the national, merong regional. Ipinakita rin sa drill kung paano sasaklolohan ng mga nasugatan at natrap sa kunwaring gumuhong gusali. Pati kung paano at saan dadalhin ng mga ito maging ang mga equipment na gagamitin para sa rescue, transfer at communication. May mga nakahandaring sisilungan ng mga lilikas at mga ospital na pagdadalhan ng mga biktima. Nagpaalala naman si DOST Secretary Solidum Jr. sa kahalagahan ng pagsusuri at pagpapanatiling matibay ang bawat sulok ng mga gusali at bahay. Earthquakes do not kill people. The collapse of poorly constructed
buildings and houses kill people. Hence, ensuring that the buildings and houses we use are earthquake resilient, and this is very important. Sa taunang earthquake drill exercises, umaasa ang mga ahensya ng bansa na bukod sa pagsunod sa mga pangunahing safety measures, mananatiling kalmado, handa at susunod sa kanilang direktiba ang publiko. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Sinabi ng Justice Department na may 30 araw si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. para iapela ang naging desisyon ng Court of Appeals ng Timor-Leste hinggil sa extradition request ng Pilipinas. Pero kumpiyansa ang DOJ na ide-deny din ng Timor-Leste sakaling umapela si Teves dahil sa mga kinakaharap nitong kaso sa Pilipinas. Dagdag pa rito, posibleng araw na arestuhin pa ng otoridad doon si Teves dahil ikinukonsidera na siyang undocumented alien sa naturang bansa. Because that person, subject of the extradition, is already an undocumented alien from the point of view of Timor-Leste officials. Why? Because the Philippines had already canceled his passport. Yung political asylum was the first recourse that was availed of by former Congressman Arnie Teves. This was denied. They filed a motion for reconsideration. This was denied as well. So to our minds, as lawyers, that is the end of the rope on that particular aspect. Bibisita sa Pilipinas sina Japanese Minister for Foreign Affairs Kamikawa Yoko at Minister for Defense Kihara Minoru para sa ikalawang Philippines-Japan Foreign and Defense Ministerial Meeting o ang tinatawag na 2+2 sa darating na July 8 na po yan. May kipagpulong sila kasama sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Inaasahang tatalakayin ang mga isyu sa depensa at seguridad na nakaapekto sa rehiyon. Magkakaroon din daw ng hiwalay na pagpupulong ang DFA at PNP sa kanilang Japanese counterparts para talakayin ang kanya-kanyang mutual concerns na parehong nararanasan ng Pilipinas at Japan, kabilang na ang isyu sa karagatan kung saan parehong sangkot ang China. For the first time sa history ng National Basketball Association, magkakaroon ng father and son tandem na aktibong maglalaro sa NBA sa katauhan ni LeBron James at anak na si Bronny James. 11 years nga matapos makapasok ng NBA bilang #1 pick si LBJ. Ang anak naman niyang si Bronny ang formal nang nakapasok sa 2024 NBA Draft sa kanyang team na Los Angeles Lakers. Malaking hamon at pressure ito para sa 6'2", 19-year-old na si Bronny. Pero dream come true naman para sa 4-time NBA champ at 4-time MVP na si LeBron. Maging ang fans nagbubunyi sa balita, lalo na at saksi ang lahat sa paglaki ni Bronny na bitbit ni LBJ magmula pa noon sa kanyang NBA games. Sa aming pagbabalik, SB19 may collab kay international rapper at Black Eyed Peas member Apple the App para sa bagong kanta. At tambalang Julia Barreto at Joshua Garcia may pasilip sa kanilang movie comeback. Huwag bibitiw, abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. May bagong kanta ang P-pop group na SB19 kung saan nakakolab nila ang international rapper at Black Eyed Peas member na si Apple the App. Habang tambalang Josh Lia, nina Julia Barreto at Joshua Garcia may pasilip sa kanilang balik screen para sa pelikulang On Happy For You. Ang lahat ng yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Sa
kauna-unahang pagkakataon, nagsani puwersa ang P-pop group na SB19 at Black Eyed Peas member na si Apple Deap para sa bago nilang kanta na Ready. Sa Instagram, ipinasilip ni na Apple at grupo ng SB19 ang kanilang music video. At sa isa pang post, makikita rin ang behind the scene ng paggawa ng kanilang kanta. Isa nga sa mga gumawa ng nasabing video, ang leader ng SB19 na si Pablo. Mapapakinggan ang Ready sa lahat ng digital platforms worldwide via Sony Music Entertainment, habang mapapanood naman ang music video nito sa YouTube. Samantala, new movie alert mga ka-A to Z! Mukhang tuloy na nga ang comeback at upcoming movie ng dating magkasintahang sina Julia Barreto at Joshua Garcia, ang romance drama na Unhappy for You sa direksyon ni Peterson Vargas. Sabi ko, Neil, galit ka pa. Oo naman, kaya nung ginawa mo sa akin, ang selfish, ang... Sa Instagram, ipinasilip ang ilang behind the scenes na siguradong magpapakilig sa mga fans at sa mga manonood. Mapapanood na sa mga sinihan ang Unhappy for You sa darating na August 14. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong weekend ay mula sa author at leadership coach na si Joe Saxton. Paalala niya, ang pagpapahinga ay hindi kawalan ng ginagawa, kundi pagkakaroon ng kapayapaan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mudak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!